Tandaan mo sasabihin ko sa'yo, no? Hindi totoo na galing sa Bibliang Katoliko ang mga Biblia ngayon. Hindi. Wala pang Katoliko, may Biblia na. Tandaan mo, ang huling-huling aklat ng Biblia, isinulat anyo 96 o 98. Yung aklat ni Unang Juan, Ikalawang Juan, Ikatlong Juan, isinulat yan ng anyo 98. Ang aklat ng Apokalipsis isinulat anyo 96, before the end of the first century of our common era. So tapos na ang Biblia bago matapos ang unang siglo ng panahong Kristiyano. Tapos na ang Biblia noon. Ang Iglesia Katolika came into existence from the 3rd up to the 6th century. Nag-develop ang Iglesia Katolika at saka ang papacy o tinatawag na kapapahan. Actually, ang kauna-unahang papa na gumamit nung salitang papasya ay si Papa Inodius na naging papa noong 521 AD. Matagal nang tapos ang Biblia bago bumangon ang kapapahan. Batayin natin ang Catholic Encyclopedia. Dito po, Dito sa Volume 8, page 571, the Pope. The popular title of the Bishop of Rome, successor of St. Peter, and visible head of the Catholic Church is Pope, derived from the Greek papas, father. The title was first mentioned by St. Enodius, 521, and has been in general use in the Western Church since the 11th century. Kita mo, nung 11th century, libon taon na wala na si Kristo at mga apostol, nung gamitin niyang general use yung salitang papa. Ang unang-unang mention o paggamit ng papa ay doon sa panahon ni Enodius, 521. Maliwanag na maliwanag sa istorya ng Iglesia Katolika, sa kanilang mismong libro, wala pa sila, hindi pa sila umiiral nung matapos ang Biblia. Sinong matino ang kukote na magsasabi ngayon na ang mga Biblia galing sa Iglesia Katolika? Hindi pa nga kayo umiiral, meron ng Biblia. Napakatindi namang katarantaduhan niyang sasabihin, ang Biblia raw natin galing sa Katoliko. Kalokohan yan. Wala pa Katoliko, kumpleto na ang Biblia. At meron akong kopya ng Biblia, wala pa Katoliko. Yung tinatawag nating matatandang manuscript, alam kahulugan ng manuscript, kapatid, ay ang manuscript, script na isinulat ng kamay o mano. Sa Kastila, mano, ang kamay. Ang manuscript nang galing sa salitang mano ng kahulugan kamay. Ang mga matatandang manuscript umiral nung 3rd century. 200 taon pagkamatay ni Kristo. Ang Katoliko nabuo 5th century na. Kaya tapos na ang Biblia bago umiral ang Katoliko. At meron tayong kopya ng mga manuskrito ngayon. Yung mga wala pa ang Katoliko, wala pa ang kung ano-anong relihiyon, wala pa ang Islam, wala pa ang Protestantismo, meron ng kopya ng Biblia na umiral at hanggang ngayon buhay pa. Meron ka pang kopyang mababasa, kagaya nung nasa Dead Sea Scrolls. Yung Dead Sea Scrolls, ang mga kasulatang ito, na isulat 200 taon bago nagkatawang tao si Kristo. Ayan. 200 taon ang bago nagkatawang tao si Kristo, meron ng nakasulat na libro ng mga Biblia, kagaya nung kay Isaias at iba pang libro na natuklasan noong 1947, nakalagay sa mga banga na ingatan ito. Kaya nung makita yan, halos madudurog na. Kasi marupok na yung papel. Pero nakuhanan nila ng record, nakuhanan ng sa ultraviolet rays. Ultraviolet ba yun? Yung
Wala na yung letra, pero napalitaw pa nila ang letra eh. Infrared po. No? Infrared. Nung camera yun? Infrared. Infrared camera. Ayan, kaya halos buong buo ang buong kopya ng aklat ni Propeta Isaias. Hindi lang yan. Yung Oxyrhynchus Papyrus, isa sa mga manuscript na matatanda, ayan ay umiral yan noong 200 taon pagkatapos ng panahon ni Kristo. Yung Codex Sinaiticus, 4th century yan. Isinulat yung Codex Sinaiticus 300 AD. No? 300 pagkatapos ni Kristo. Ang Katoliko 500 taon na si Kristo na wala bago umiral yung salitang kapapahan. No? Kaya nauna na ang Biblia. At meron tayo niyan. Nakita ko nga yung isa sa kopya niyan. Bumili ako ng photocopy niyan eh. Yung tinatawag na Codex Sinaiticus, isang salin ng Biblia na isinulat 360 to 330 to 360 AD. Grego ito, sa salitang Grego. Ang marami kasing aklat ng Bagong Tipan isinulat sa salitang Grego. Yung Matandang Tipan sinulat sa salitang Ebreo. May kopya tayo niyan sa mundo ngayon Hindi pinahintulot ng Diyos na masira lahat ng kopya. Na-i-preserve ang maraming kopya. May Codex Sinaiticus, may tinatawag na Codex Washingtonianus, may tinatawag na Codex Vaticanus, Codex Bobiensis, Codex Alexandrinus, Codex Nitriensis, Codex Bezei, Codex Martialianus, at Codex Purpureus Petropolitanus. Itong mga codex na ito, karamihan dito bago lumitaw ang Katoliko. Nakasulat na. Sulat kamayan, kapatid. Pumunta ako sa London, makita ko yung isang kopya, yung isa sa pinakamatanda, na hanggang ngayon umiiral pa. No, nakuhanan na nga nila ng photocopy, yung Codex Sinaiticus. Yan ay ginawa 330-360 AD. Kaya 4th century, wala pa Katoliko nang isulat yan. Ngayon, paano natin natitiyak tama ang ating Biblia? Ang ating Biblia, yung lahat ng Biblia ang ginagamit natin, ikinukumpara ko, kapatid, sa mga codex na yan. Para matiyak ko kung tama yung salin o hindi. Meron nga akong ginagawang libro ngayon, kung loloobin ng Diyos. Ipapamigay ko ito sa buong kapatiran at sa buong mundo. Sana loobin ng Diyos, tulungan akong magawa ito. Na itong librong ito, tatalakayin ko ang mga napansin ko at na-discover ko na mga maling pagkakasalin sa Biblia. Sa ating panahon, walang Bibliang perpekto ang translation. Ang pinakamalapit sa original, yung mga codex na yan. Mga manuscripts. Pero yung mga isinali na ngayon, maraming bagong Biblia, bawat isang Biblia may tama na lugar, meron namang ibang lugar mali, meron ibang lugar tama, meron ibang lugar mali. Kagaya sa Tagalog, may tama sa Tagalog, mali sa English Alam nyo ba yon? Halimbawa, yung nasa Mateo, 24, sabi ng Panginoong Jesus, ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan. Kapag papatutuo sa lahat ng bansa, kung magkagay darating ang wakas. Tama-tama ang pagkakatranslate nito sa Tagalog. Pero mali sa English ito Sa Tagalog, ang mangangaral ng ebanghelyo sa buong sanlibutan ay ang kaharian. Aling kaharian? Yung kaharian sa loob ng 1,000 taon. Yun ang mangangaral na pambuong sanlibutan. Walang makakapigil na maipangaral yun sa buong sanlibutan. Yung kaharian ni Kristo na iiral pagkatapos ng unang pagkabuhay na maguli,
yung mga unang binuhay na maguli sa unang pagkabuhay, kasama ni Kristong maghahari sa loob ng 1,000 taon, yun ang kahariang mangangaral ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Kasi ngayon, di mo maipapangaral sa buo eh. Sa Saudi Arabia lang, di ka makakapangaral, papatayin ka ron. Yung kapatid natin pumunta sa Saudi, may daladalang kopya ng Biblia, di naman mangangaral, babasahin niya lang. Kinulong. Hindi napasok sa trabaho, pero naka-empleyo na siya. E kung mo nakita sa kanyang maleta yung isang maliit na kopya ng Biblia, kinulong ng 2 buwan, na-torture. Nung umuwi sa Pinas, mali na. Pero nang mali. E umalis yun, matino, mananampalataya. Pero na-torture doon. Kaya hindi ka pwedeng mangaral sa Saudi Arabia, hindi ka pwedeng mangaral sa Malaysia, sa Singapore. Pumunta ako, nag-try ako, hindi ka pwedeng mangaral sa radyo, sa telebisyon, hindi pwede. Sa Indonesia, pumunta rin ako, nagtanong-tanong. Dahil tao kasi Indonesia eh. Hindi ka rin pwedeng mangaral doon. Mga Muslim-dominated countries yan eh. Hindi pwedeng ipangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan sa panahong ito. Sa mahigit kumulang 50 mga bansa sa mundo. Ibasa mo ito, Luz. Top 50 countries where it's most dangerous to own or bring a Bible. Levels of persecution, extreme, very high, high. Number 1, North Korea, Somalia, Afghanistan, Pakistan, Sudan, Syria, Iraq, Iran, Yemen, Eritrea, Libya, Nigeria, Maldives, Saudi Arabia, India, Uzbekistan, Vietnam, Kenya. 50 lugar na mapanganib na may daladala kang Biblia. O lalo na kung ipapangaral mo ang Biblia sa hayagan, no? In public. Kaya tayo, nakakapangaral tayo, patago. Pero darating ang panahon, ang Ebanghelyo ni Kristo ipangangaral ng kaharian sa buong sanlibutan. That is the only time in the 1,000, the final 1,000 years period, the last period of human history. Doon lang pwedeng ipangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. At ang mangangaral, ang kaharian. Taman-tama ang pagkakasalin sa Tagalog. Pero sa English, magkakaroon ng misunderstanding eh. Sabi sa English, And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. ito, tingnan niyo ang discrepancy sa English translation. This gospel of the kingdom. Lumalabas, yung gospel ay sa kingdom. Shall be preached. Hindi maliwanag kung sino magpi-preach. Kaya itong salin sa King James Version, ano ito? Kabiduda ito. Tingnan natin sa Revised Standard. And this gospel of the kingdom will be preached throughout the whole world. Gospel of the kingdom. Samantalang sa Tagalog, at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian. Ang mangangaral yung kaharian. No? Yung kaharian ni Kristo sa 1,000 taon, mangangaral sa buong sanlibutan. Eh pagka sa English mo babasahin, misleading yung diwa eh. This gospel of the kingdom shall be preached in all the world. Hindi maliwanag kung sino magpipreach. No? Para bang, kung isasalin mo ito direkto sa Tagalog, at ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong sanlibutan. Hindi maliwanag kung sino mangangaral. Pero yung pagka-translate sa Tagalog, tama. Ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian. Ang magangaral yung kaharian ni Kristo sa loob na 1,000 taon. Sa English and other translations, di maliwanag masyado. Kaya yung sinasabi mo na, paano tayo nakakatiyak na tama yung ating Biblia? Kapatid, kasi may espiritu ng Diyos sa iglesia. At ang mangangaral nyo, hindi bara-barang mangangaral. No? Tandaan mo yon.
Hindi tayo bara-barang mangangaral na turo lang ng turo, wala siyang kasiguraduhan sa kanyang tinuturo. At siguro sa maraming pagkakataon, napatunayan na natin na merong mga itinuturo ang Diyos sa samahang ito. Hindi alam ng maraming ibang samahan ng relihiyon sa ating panahon. Ayaw ko lang mag-claim ng kung ano mang claim. Basta ako, paniwala ko, tinuturuan ng Diyos ang samahang ito. Kaya ang kapatid na Erica, paano mo alam na tama? Meron tayong kopya ng mga manuscripts eh. Pagkamali sa English, pwede mo tignan sa manuscript na mga considered ngayon na mga original translation, ano? Halimbawa, mali sa Bisaya, pwede mo tignan, marami kasing mali eh. Marami talaga na, pag-aralan ko na kasi lahat ng Biblia binabasa ko eh. Portuguese, Spanish, Tagalog, Kapampangan, English. Bawa, merong kang naduda, hindi mo naintindihan dito sa Tagalog, punta ka doon sa original na manuscript. Kaya pupunta ako doon sa Codex Sinaiticus. May kopya kasi ako noon dito eh. May photocopy ako. Meron din akong photocopy nung tinatawag na Dead Sea Scrolls, no? Yun ang ating ginagawa. Kaya nakakatiyak tayo, yung ating aral na itinuturo, yun ang talagang, hindi naman lahat ng nasa Biblia mahirap eh. Meron lang mahirap intindihin. Pero, bawa, yung mga utos ng Diyos, simple naman yun eh. Ibigin mo ang asawa mo. O ano naman ang mahirap intindihin doon. No? Mamahalin mo asawa mo, gaya ng sarili mong katawan. Mga anak, igagalang ang magulang. Maggagayak ng mahinhin damit. Wala namang masyadong maraming hiwaga sa mga patuparin na itinuturo ng Diyos. Yung mga tutuparin nating aral. Yun lang mga ibang mga parabola, mga mystery. Yun lang mahirap unawain. Kaya pagka medyo nahirapan ka, punta ka dun sa mga original translation. At mapapatunayan mo yan sa pagtagal mo sa iglesia bago ka lang pala kapatid. February 2 ka pa lang pala nabautismuhan. Alabas, wala ka pang, mag-iisang taon pa lang siya. Naintindihan mo ibig kong sabihin, kapatid? Opo, Brother Eli. Salamat po sa Diyos.